hindi dahil sa hindi sila magagaling na public servants, magagaling sila, they will be good presidents under peaceful conditions. Pero kung ang batayan pananagutin yung mga Duterte, si Senator Risa yon kasi tumitindig siya. And besides kako, kaibigan ni VP Leni si Sara Duterte. At sabi ko, pwede niyong i-google yan. Alam ko yan, no? Kaya nga wala siyang komentaryo about the impeachment ni Sara, even up to this point na kahit sinong Juan de la Cruz may opinion dyan, siya wala. So, yun na yun. I stated my case. Concerned siya na baka maka-apekto daw sa kanila. Sabi ko, unang-una, wala akong kapangyarihan para pigilan yan. Pangalawa, mas ikabubuti nyo pa yan. And in the end, di ba, mas kinabuti nga nila. So, yun lang naman yung episode na yun. Sabi ko, might as well ask him kung totoo nangyari yan o hindi. Yun kasi, may mga ang ginagawa, may tagapagtanggol Ano ba to? Hindi ba nila, wala ba silang boses? Di ba? Yung iba nag-overreact. Relax lang kayo, hindi naman madi-divide yung pink movement. Kasi itong pagpili ngayon, kung sino bang pinakamagaling na kandidato, ngayon lang yan. Pero pag nakapili na, kung si Senator Risa yan, hindi naman tatakbo pa rin sina VP Leni So lahat yun magsusolidify. Yun lang po yan. So far po, as of this time, former Senator, ang inyo pong nakikita, maraming porsyento na inyo pong susuportahan ay si Senator Risa Hontiveros if ever siya po ay kumadidata sa 2028 elections. Tama po ba? Yes, especially ngayon na nagpipilian. Ako, tinutulak ko po si Senator Risa because anya na nakikita natin on full display kung paano siya manindigan, paano niya ipaglaban yung mga naaapi, kung anong champion siya ng good governance. Maliwanag ang pagpipilian. Kaya nga sabi ko, I will do everything I can to influence yung mga iba't ibang taga-pink movement na suportahan na si Senator Risa kasi ito na imbis na mag-aantay tayo ulit kung kailan mag-decide si VP Leni, kung ano ba, magsasabak sa national. Pero I won't even wait for that. In fact, sinasabi ko nga, ang kalaban ngayon ay yung mga Duterte. So kung sino yung makakapagpigil sa pagbalik sa pwesto ng mga Duterte, yun ang dapat natin. Hindi pwede yun kasi kaibigan nila Kaibigan nila. So, I'm out, kako. Kagaya nga po nung nasabi ko kanina, Miss Angela, natanong po ako ng media. Tinanong po ako din nung sa vlog ni Christian Esguerra. And I responded. Ganun naman po yun. Hindi naman paninira. In fact, yung sinabi ko ngayon sa inyo, hindi naman yun paninira. I'm just relating or stating a fact na magkaibigan sila ni Sara Duterte. Pwede pong i-google yan. Meron pong mga video dyan. Sila pong mismo ang nag-aano. At recently, itong hinost ni VP Leni si Sara sa bahay niya. Di ba? You don't do that kung kalaban mo yun. Tapos ngayon, hanggang ngayon, wala pang komentaryo si VP Leni dun sa impeachment ni Sara. So, ito yung mga pruweba ko para patunayan na magkaibigan nga sila. So hindi ito paninira, hindi rin ito pagdi-divide kasi nga sabi ko, pagka tumakbo si Senator Risa, hindi natatakbo yan sila VP Leni at sila BAM. Magsusuportahan yan. So, andito tayo sa proseso ng pilian. Mag-ano tayo, i-compare natin kung sino yung pinakamagaling. Ando doon po yun. Ito nga, yung last year, si Nightco, di ba? Hinost niya doon sa bahay nila. Yun. Pangalawa, itong hindi niya pagkomentaryo dito sa impeachment case. Kasi nga naman dito, 'di ba, kaibigan mo bakit mo didiinan? Iyan 'yun. Ano pa bang pruwebang kailangan po natin? At diyan mismo sa article na 'yan, do sa video na 'yon, maliwanag, 'di ba? So sabi ko, hindi naman natin that doesn't make her a bad person by being friends to Sara Duterte, pero
teka muna, sa akin it's a red line. Hindi ka pwedeng ngayon na hindi ka pwedeng itutulak ko na kandidato ng pagkapangulo kung kaibigan mo itong mga nagsisira ng ating bansa. Yes. Base po sa mga impormasyon na kakalap natin, ano pa yan? Mga ilang buwan pa. Ang earliest siguro would be late this year or baka umabot first quarter of next year. Yun yung nakakalap nating balita para sa 2 o 3 pang mai-issuehan ng warrant. And sino po yung possible na 2 or 3 pang tinitingnan natin? Ang nakikita ko sa ngayon or nababalitaan ko is si Bato at si Bongo. Nabanggit din po kasi Senator I think si former Chief General Albayalde. Probably, pero kaya nga 2 or 3 hindi ko lang mas ma-pinpoint pa kung sino yung pangatlo. Okay. Well, itong pagpresenta nitong mga contractors na ito, this is a huge step. Kasi dati ilang taon nang nangyayari ang mga yan, pero this is the first time, and coming from a sitting president, malaking bagay yan. It's a signal sa buong bureaucracy na tapos na yung mga ganyang panahon. Kaya ngayon, kung ikaw kontratista ka, nag-iisip ka ng ghost project, tapos ikaw congressman o senador, yan, nalalagay kayo sa alanganin dyan. At tama lang, kasi alam nyo, sayang yung pondo ng gobyerno trillions na yung nabubulsa rito, at kung ano-ano kung ilan lang silang nakikinabang nito instead na yung mga kababayan nating nangangailangan. Nung panahon ko kasi, kadalasan naman ako zero budget ako, no? Especially nung panahon ni Duterte. So wala naman ako na-encounter na ganyan. Tapos doon naman sa panahon ni President Aquino, nilagay ko sa mga ospital, barracks, mga eskwelahan, lahat ng aking budget. At kaya nga nung kinalkalyan nila Duterte, wala naman silang nakitang anomalous. So siguro alam ng mga kontratista na they cannot deal with me along those lines, kaya hindi na sila nila siguro sinubukan.